ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list na mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin. Ano ba talaga kasi yung intensyon, no? Ng mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating chair at SDS. Isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, oh wow, nagpupuyat, para lang makita natin 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon President Duterte na EJK. Lumalamon ka, may sahod kayo. Wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair. Wow, wala kang karapatan magsabi dahil convicted ka. Na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know, idol mo, si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po, ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No, kaya po, at isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso, kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin, ito naman talaga yung mandate sa atin, ay tumulong na lang kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka. Bakit ba merong mga armed struggle? Nilulutas natin yan, hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, ng militarization, yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po kasi nagiging irrational, yung mga ganitong mga statement ng ating colleague. Pasensya na, with due respect. Okay. Unang-una, Franz Castro, ito ang komento ko. Ang galing mo magsalita. Unang-una, nagagalit ka sa manifestation ni Garma, ni Representative Garma. Dahil natatamaan ka. Natatamaan kayo ng mga koneksyon ninyo sa mga NPA. Diba? Sino ba ang nagsabi na kayo ang mga front ng mga NPA dyan? Diba yung hate ninyo na namatay na inuud na sino yung nasa ibang bansa? Nakalimutan ko yung matanda na yan. Si Juma Season. Si Juma Season ang nag-branded sa inyo at nagsasabi niyan. Na kayo ay mga front ng mga NPA. Pangalawa, wala kang karapatan magsasalita na pinoprotektahan ang mga kabataan ninyo dahil ikaw nga ay isang convicted. Isa kang convicted, bakit nakaupo ka pa dyan sa Kongreso? 'Di ba? Franz Castro, convicted ka sa pag-aabuso mo sa mga kabataan, child trafficking. At ano pa yung isa mong kaso? Di ba, Franz Castro? Nakalimutan mo na ba yan? Dapat nasa kulungan ka nga ngayon Mabubulok ka sana sa kulungan So wala kang karapatan na andyan kayo sa Kongreso dahil pinoprotektahan ninyo yung mga kabataan. Dahil isa kang convicted ng child trafficking, inaabuso ninyo ang mga mahihirap na nasa bundok, na mga kabataan. So, ayan ba ang sinasabi mong pinoprotektahan mo? Ang kapal ng mukha mo, Franz Castro. Double standard ka. Wala kang karapatang magsasabi ng ganyan, magsasalita ng ganyan. At pangatlo, yung mga
tanong mo kay PRRD, nakakagigil ka, wala ka sa hulog. Yung mga tanong mo, paulit-ulit, yung mga tanong ninyo, kaya pinagtatawanan na lang nga kayo ni Atty. Topacio. Dahil nagpapakita lang talaga kayo ng kabubuhan ninyo at pagka-inutil ninyo at umaasta kayong mga korte. Pero hindi nyo maisahan si PRRD. Dahil piskal yan. Abogado yan. So kaya, yung mga tanong ninyo, puro barado kay PRRD. Walang kahulog-hulog yung tanong mo, Franz Castro, kay PRRD. Wala kang karapatang magtanong na pinoprotektahan mo ang mga kabataan. Dahil unang-una, isa kang convicted ng child abuse. Yung pang-ano ninyo doon sa Talaingod. Kapal ng mukha mo. Nagigilty ka? Natatamaan ka sa sinasabi ni Congressman, Cardima? Tama naman eh. Dahil hindi kayo patas na nag-imbestiga dyan. Talagang sinasadya ninyo ang investigasyon. Lahat kayo, ginigisa ninyo si PRRD, buti na lang mas matalino si PRRD sa inyong lahat. Mga bubo kayong lahat dyan. Hindi nyo maisahan ang utak ni PRRD, ni Tatay Digong. Tingnan nyo kung hindi ba pang pananadya yung ginagawa ninyo. Yung pagpapaupo na lang ninyo kay PRRD na magkadikit sila ni Dilima, si Chel Jokno, magkatabi. Ano yan? Kahit nasa kurti ka, hindi ginaganyan. Dapat magkalayo ang upuan ng mga magkalaban o magkakontra. Pero parang pinaglaruan ninyo si PRRD pero hindi pa rin kayo nakalusot. Kayo ang lumalabas na katawa-tawa. Dahil kitang-kita namin yung pagka-double standard ninyo, dublim kara yung mga mukha ninyo. Dahil yung inimbestigahan ninyo, ang iniimbita ninyo, yun lang mga namamatayan. Nang sinasabi ninyong, extrajudicial killing kuno. Yun lang ang iniimbita ninyo. Bakit? Tama si Cardima. Bakit hindi ninyo inimbitahan yung mga parents ng mga inabuso o mga ginagahasa ng mga drug addict, yung mga pinapatay ng mga kriminal at mga drug addict? Bakit hindi nyo yung pinatawag? Sinasama sana ninyo dyan, inimbitahan sana ninyo para patas ang laban. Para din maririnig ng mga taong bayan kung tama ba kayo. Halatado kayo, mga tuwadkom. Sabi pa nga ni Congressman Marcolita, mga kwakkum, kwak-kwak. Mga kwakkum, tuwadkom, duwagkom. Naduduwag kayo kay PRRD, hindi nyo na isahan si Tatay Digong. Nakakatawa kayo. Para kayong mga nakikita tuloy ang pagkabubo ninyo na si PRRD ang ginaganyan ninyo. Mas matalino yan sa inyo, mas wise yan sa inyo. Dahil maraming posisyon na yan. At beside piskal yan. Prosecutor yan. Wala kang karapatan. Ikaw, isa na kayong mga NPA na mga kasabwat dyan. Wala kayong mga karapatan magsasalita na pinoprotektahan ninyo ang mga kabataan dahil una-una kayo ang nang-aabuso sa mga kabataan, mga hinayupa kayo. Bakit hindi mo inimbestigahan, Franz Castro? Yung mga pinapatay ng mga NPA na mga suportado ninyo. Bakit hindi niyo pinatawag, sinasama dyan sa kwakkum ninyo, ang mga nanay, na umiiyak dahil yung mga anak nila na nakumbinsi ninyo na andoon na sa bundok, na hindi na nakauwi na lang isa ng malamig na bangkay. Bakit hindi niyo inimbestigahan yan, Franz Castro? Yan ang ibig sabihin ni Representative Cardima sa manifestation niya. Kailangan sana patas kayo. Hindi lang yung mga aligasyon ninyong walang katuturan na iniimbestigahan ninyo, iniimbita ninyo dyan ay yung mga nanay na namatay ng extrajudicial killing.
Sana patas kayo, mga kwakkom. Ikaw, isa ka pa, paduano, nanlilisik lagi yung mata mo. Sa susunod, sasabog na yung ugat mo sa ulo mo. Sa palaging pagsisigaw mo. Wala kang karapatang magsisigaw, hinayupa ka. Ha? Dahil isa ka ring, terorista noon. Kaya yan ang ibig kong sabihin sa iyo, Franz Castro, mahiya-hiya ka sa mukha mo. Kitang-kita ng taong bayan kung anong klase kayong mga kwakkum kamo, mga tuwadkum kayo. Kaya yun ang ibig sabihin ni Representative Cardima, wala siyang pinapatamaan sa inyo, kundi talagang iniinsulto kayo. Dahil yan ang katotohanan. So, nag-react kayo, barbers, react ka, Dahil natatamaan kayo sa pagkabayas ng investigasyon ninyo. Sana inimbestigahan ninyo, tinawag ninyo yung mga nanay na namatay ang mga anak nila dahil ni-recruit ng mga NPA. Yun din, tinawag din nyo yung mga nanay na nagagahasa yung mga anak nila at pinapatay ng mga drug addict. Yun para patas. Yan ang investigasyong totoo, hindi bias, hindi mga double standard kayo, mga kupal kayo dyan sa Quadcom. Walang ngiya ka. Isa kang convicted, Franz Castro, nasa kulungan ka sana. Mabubulo ka sana doon dahil ikaw ay isang child abuser. Sinamantala mo yung mga kahinaan ng mga bata dyan sa Talaingod, binibit-bit mo, kinikidnap mo. Nang walang pagsasabi sa mga nanay nila. Dahil ang balak ninyo, bit-bitin nyo sa bundok. O ano yan? Yan ba ang pinoprotektahan mo, mga kabataan, Franz Castro? Walang ngiya ka. Ikaw pa, wala kang karapatang mag-imbestiga. Yung mga tanong-tanong mo kay PRRD, puro kagaguhan. Isang kabubuhan. Nagpapakita lang, nakatawa-tawa kayo dyan, puro kayo mga bubu. Sabi pa nga ni Topacio, Attorney Topacio, nagpapakitang mga inutil kayo. Si PRRD pa talaga. Hindi nyo maisahan yan. Yan ang katotohanan. At paulit-ulit na sinasabi ni PRRD na kung mayroon kayong ebidensya, file a case. Dalhin nyo sa Suprema, sa Korte Suprema. Hindi sa inyo. Dahil hindi kayo mga abogado o hindi kayo korte. Kung aid of legislation yan, paulit-ulit yung mga tanong ninyo.